Replay, hindi tumama kasi yung Spear of Destruction. Makakasama sana kagad ng mabilisan itong si Kelra. Pero kahit gayong pa man okay lang sa kanila kasi ang ganda lang naging layer ng skills dito ng Onyx. Partida na yun. Tsaka handa din talaga yung Onyx Philippines sa mga pwede gawin ni Cram. Cram has been phenomenal with using the Phoveus and the CC, especially paired up with the flicker ng isang Phoveus. Nakakabigla yung mga biglaang Dark Wave. Pero kaya kasi isukap ng Onyx Philippines so far yung damage, especially itong si King Kong. AOG kita na nga pero pinalibutan dito si Kelra, kaya makakaisa ang SRGOG. Napakaganda nung Unbreakable and Avatar of the Guardian doon mula kay Yums. Napatay na kagad ang gold standard. Magandang simula ito para kay Innocent. Lalo't siya pang nakakuha nung kill na iyon. Si Brusco tinatry saluhin at ipabagalin para nga naman hindi ma-miss out ni Kelra yung kanyang cart. Aabot ba siya? Parang hindi ata. Naku po, laki ng lug. Ayun, nakuha niya. Grabe naman yun. Pumasok pa with the SOD para hindi masyado malugi. Pero with that rotation kasi from Brusco, nabitawan na lang ng onte yung hold sa mid lane. So, Sekais, Yums, and Stormy can put a lot of pressure na naman sa River. Kaya ang bilis mag-rotate ngayon ng SRGOG. Palitan sila dito. Ngayon naman, si King Kong ang may hawak ng utility. Kanina kasi si Sekais ang umawak ng utility. So, pinapamalas ang ating magkabilang jungler na kaya nila, kahit utility, kahit assassin. Pero si Stormy may gustong patunayan, pre. Inilabas ang Selena na sabihin na natin na famous si Super Prince na ginagamit. Ikalawang pagong ay nagsisimula na rin at si Sekais ang may hawak dito. Lahat ng Estireno nasa arsenal nila yung Selena pero tumama yung Abyssal Arrow. Ikikitsa pero kay King Kong pupunta ang ikalawang turtle na ipit ngayon ng SRG. Tumama yung SOD. Mawawala si Yums ngayon. Pumasok si Kelra laban sa tatlo. Na-stun out siya doon. Pero makakatakas pa rin naman para bigyan si Cram. That's gonna be 2 kills for Onyx Philippines. Gandang simula nito para sa Onyx PH. 1.4k ang kanilang gold lead. Pero ibag sa Super Friends! One more hit onto si Kais. Tatama nga ba? Aabot ba? Nakapag-dash out pero nabigyan doon si Kirk. That's gonna be 1-for-1 trade na naman. Muntikan na mabigyan si Sekais but that opened up the top lane for Kelra na makakuha ng Torre. Grabe, nabasag na yun pero kailangan ding umiska po dito ni Kelra. Ay, di basag! Oy! Teka lang! Ba't ka pumlicker? Hindi mo alam na may kasama si Kelra ngayon! Dalawa sila! Mamipitas din naman si Kelra pero may rest back! Yung Super Foul! Stormy na ipit laban sa dalawa. Makakatakas nga ba na pa-flicker out? But si Super Friends tuloy-tuloy yung paghahabol. Tatama yung Abyssal Arrow. Doon matatapos ang clash. Grabe naman yun. Iniwasan, pre. Iniwasan yung mga rondo dito ni Innocent. At siya pa ay namaalam doon. Kanina pinag-uusapan natin yung early na nakuha kagad ni Innocent pero pinigilan na kagad yun. Let's take a look at the S&B goal difference. 600 na ang kalamangan ni Super Prince against Stormy. Alam mo, gumagana naman talaga yung mga Abyssal Arrows and traps ni Stormy. At nakakakuha na rin siya ng mga magaganda at maagang kill. Pero kasi pre, admin din ng GC yan pre si Super Prince. Hindi mo pwedeng lapagan ng mga Selena yan. Oy, siya nagpaus. Hindi naman siya nagpauso pero siya ulit yung nagpasikat. Bumuhay. Siya yung bumuhay ng Selena. Siya yung nagbigay ng justification na pwede na ulit yan gamitin sa mid lane. Pero si Stormy, nakilala din yan being a mechanical genius sa mid lane. Kung anong kaya ni Super Friends ay kaya ding ilapag ni Stormy ngayon. 1v1 doon sa baba between Kirk and Sekais. Battle na naman para sa river control and sa mid lane. Onyx Philippines holding on to a 1.7k gold lead. Alam ko maraming kinakabahan dyan pero magtiwala lang kayo sa PH representatives nyo dahil gusto nilang makabawi talaga kontra SRGOG. Huwag kayong kabahan guys, okay? Okay lang nervyos. Kami na yung kakabahan para sa inyo. Kami na lang ang sasalo ng kaba at nervyos para sa inyong lahat. Enjoyin nyo lang itong larong ito. Kagaya nga na pag-enjoy ng Onyx Philippines sa 1.7k na hawak nila pero papasok ata sila. Si Cram yung makuha nila doon. Gagamitin ng AOG, may revitalize na magagamitin din. First man out, wala pa rin. Pero si Kelra tumama yung kanyang SOD. Si Yums na nabuburuhan. Si Kais and Yums is gonna fall down. Next target is Cram! Kahit tumalong ka pa, hindi mo maiiwasan yung sibat ni Kelra. 3K swing for Onyx Philippines. Grabe, ito na naman yung inaantay natin. Yung mahika na daladala ng Onyx Philippines ay nagpapamalas na naman. 4,000 na ang kanilang kalamangan. Tingnan natin ang STC replay. Ayun Avatar of the Guardian ay bibitawan din dito
Kaya lang ang problema si King Kong ready na rin at saka sumama na si Kelra Wright after bumasag dun sa may bottom lane. So kulang sila sa damage, nag-atrasa na rin at nagpulasan yung mga miyembro ng SRG. Hinayaan na nila na yung mga naiwan na yun na mamatay. Oy! Pero ito may nangyari na naman. Naipit dito sila si Kais pero makakatakas. King Kong naghahanap ng energy eruption pero tumama yung Abyssal Arrows. Yung soaking up the damage pero paliliguan na naman si Batikelra. That's one member down for SRGOG. And Super Friends kung ano-ano ng ultimate yung kinukuha. Kanina nung clash, pre, Death Sonata yung kinukuha. Kinuha yung Granger eh. Pre, yun na talaga yan eh. Isa na talaga sa mga galawan ni Super Friends. Uy, tumama yung Abyssal Arrow pero wala magiging follow-up mula sa Red Giants. Ngayon, Torres sa may bandang itaas. Nagkabaliktad na naman yung sitwasyon nila, pre. Gantong-ganto yung nangyari nung Games 2. At ngayong Game number 4. Wala na namang basag na Torre. Parang ganito yung nangyayari, pre, no? Pag panalo ang isang team, walang basag na Torre. Pag panalo yung isang team, ganun din naman sa kanila. Hindi close yung mga games pero yung serye close. Bawian after bawian ang pinapakita ng dalawang kampiyon ngayon. King Kong with the energy eruption. Tatlo yung try mag-soak up ng damage at mag-dish out for the side of SRGOG. Pero pumasok ang Onyx Philippines. Grab na naman ang kanilang target at mabibigyan muli. Onyx holding on to a 6.5k gold lead. Si Prince Dumitet Sonata na sa harap ni Innocent, pre, ha? Binabaril si Innocent dito. Di ba? Yun o, imaginein mo yan, pre, ha? Imaginein mo, ha? Wala namang physical damage yan, pero bumabaril. Ayan na, may pagsugod din na gagawin dito ng SRG. Kirk, namamasahe lang dito kay Yoms pati kay si Kais. Napapop ng electrifying beats si Kais para makatakas. Pero, mind games na yung pinapakita ni Prince, eh. Parang sinasabi niya sa SRGOG, double marksman lineup kami, ha? Oo. Kahit wala akong kunin na kahit ano dyan. Actually, kahit sino na nga ultimate eh. Kanina nagkamali lang siya kasi nakuha niya yung Abyss form ni Stormy. Pero okay lang yon. Hindi, part of the plan yun. Parte ng plano. Para nga pala mabait, no? Pagka kinuha niya kasi, sasabihin ng SRG, wala nang ulti, wala nang IMU itong si Super Prince. Pero habang pinag-usapan natin yung mga bagay na yun, Lord ay nakuha na ng Onyx Philippines. Halos magpipitong-libo na ang kanilang kalamangan. At alam ko, ikaw na nanonood ngayon na nasa Pilipinas at sa mga nandito ngayon sa Saudi Arabia, nagdidiwang na din. Pero kalma-kalmaan nyo lang, ha. Saglit lang, ha. Baka ma-jinx. Easy lang kayo, ha. Kami nga, easy lang dito eh. Easy lang kami dito eh. Pero sa totoo lang, basa na yung mga kilikili namin. Kabadong-kabado na kami dito. Woo! Again, Onyx Philippines, a lot at stake here. Ang dami nilang champions over the past year. Kung babalikan mo yung achievements nila, napakahaba na. Same goes with Team Liquid Philippines. So, mahirap pag nabigyan ka agad or mag-bow down ka agad ang Onyx Philippines sa semifinals pa ng MSC at EWC. May habulang naganap, ha. Dito ng Super Family. Ang kunat ni Brusco ngayon. Tinangkin niya lahat. Sino pa talaga yung Lord sa Onyx Philippines? Yung Lord ba o si Brusco? Dahil feeding off the kill to Kelra. Sekar pumasok para sa kanyang kamatayan at pinagbigyan ni Super Friends. Nag-tower lock ang Onyx Philippines. Nawala yung minions. Yoms tumalon for the last effort to delay. Pero AOG din ang Onyx. And we will see a Game 5. Both champions ayaw bumitaw. Hindi pa tapos ang laban para sa M6 Champs. Onyx Philippines nakabawi din against the defending champions ng MSC. Game 5 na. Oh my goodness. Oh my. Sa words nga ni Rakard, oh my gulay, hindi ko na alam. Kung ano bang pwede nating ma-expect. Men, ako sasarado